So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So, meron itong pamagat na huli, pinaatras lahat ng barko ng China. Nagtago lahat. Uwian, natakot sa 2 aircraft carrier sa WPS. Diyos ko, dai. So, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung type nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo natin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, huli, pinatras lahat ng barko ng China. Nagtago lahat. Uwian, natakot sa 2 aircraft carrier sa WPS. Grabe. Natakot talaga, no? So, again, Melb's Castle, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Kitang-kitang nagsiuwian talaga. Ulit. Huli at kitang-kitang nagsiuwian talaga tong mga incheck. Itinatanggi pa yan ng general nila. Tapos ngayong nasa West Philippine Sea ang Carrier Strike Group ng US Indo-Pacific ang aamon yung mga pusa ha. Asa tayo bang angas ng Chinese Coast Guard noong nakaraan? Ilabas nyo nga yung tapang nyo ngayon. Pero mukhang di daw yan magyayabang hanggat nandyan. Wait lang. Mahirap talaga ng China yan. Ang laki baka yung barko nila lulubog Ang Amerika. Sa tracking kasi ng dating US Air Force General Ray Powell, walang na-monitor na China Coast Guard sa West Philippine Sea. Oo, mayroong mga Chinese pero Chinese Maritime Militia lang. Tapos bibilang pa sa daliri yung daan. Ipinakita rin sa satellite image na nandun lahat sa China. Literal na nagtakbuhan pa uwi. At isa lang daw ang ibig sabihin yan. Walang panama ang China military pag nandyan ang Big Brother ng Pilipinas. The Philippines, of course, is getting an unusual amount of China's attention, in part because the Philippines is resisting, in part because the Philippines is a U.S. ally, in part because the Philippines is sort of unfortunate in its geography in that it has so many of these features. Hindi pa rin nga humihingi ng tulong si AFP Chief Romeo Brawner. Ang inaalala ngayon ni Ray Powell, pag umalis at nagpatrolya ang Carrier Strike Group ng US Navy sa ibang bahagi ng Asia, paniguradong babalik raw agad niyang mga China at posibleng... Actually, sobrang dami nang nagalit kay Chief Brawner, na yun nga, bakit hindi pa rin nila kinakalabit yung Big Brother na Amerikano. Hindi naman din natin talaga alam kung ano yung pinaka-plano nila . So, kayo ba iinip na rin ba kayo? Gustong-gusto nyo na rin ba na isa lang dyan yung US? As hindi naman siya totally talaga kasi parang escort lang naman, di ba? So, yeah, comment down below kung gustong-gusto nyo na. Mas mapikon pa at gumamit na ng bala. Dadating at dadating daw tayo dyan. Kaya daw hanggat hindi pa bumabaril ang mga Chinese, i-invoke na ng maaga ang Mutual Defense Treaty. Dahil pag nagkaputukan dyan, madami pang madadamay bago dumating ang pwersa ng Amerikano. Kaso lang ang US is ang China is nagpe-play safe din sila. Is that he doesn't have to wait for an armed attack. All he has to do is say the Philippines is clearly under threat of armed attack and invoke Article 3 and request formal consultation. If you're going to sort of give China pause, you need to give them something to pause about. And the threat of war with the United States or open conflict with the United States would certainly do that. Kilala ang China sa pagmamayabang. Kaya sa tingin ng war expert, puro pagbabanta lang yan, wala sa gawa yan. Pero kung gagawin man ng China... Yan naman talaga Like, kahit sino naman sa atin, yan yung tingin natin sa China. Like, parang ayaw niyang ayaw niyang parang wala siyang, hindi siya confident sa mga pandigmaan nila. Diba? Yan, puro display lang. Atakihin o paalisin ng pwersahan ang BRP Teresa Magbanwa, pagbabayaran raw yan ng China. At siguradong pagsisisihan yan ni Xi Jinping. China only does what it can get away with. And they have gotten away with it. And until there is evidence that they're going to pay a price for it down the road, if not in the short term, they'll continue and they may even escalate. Humupa ng muli ang tensyon at nagpapasalamat sa Senator Francis Tolentino sa Amerika. Pero nanawagan to sa Philippine Coast Guard.
kulang pa ang pakikipagbanggaan lang sa China. Dagdagan nyo pa. Panahon na raw para magpakita ng pangil sa kalaban. Pumalag Nako, wala na. Kahit sino naman like I think majority nga ng mga Pilipino sa bansa natin gustong-gusto na talaga nating palagan yung China. na rin tayo kahit sa maliit na paraan. Hindi po dapat tayo magtimpi lagi. Hindi po tayo dapat tumanggap lagi ng pambubuta. Hindi po tayo dapat lagi bombahin ng tubig. So, pwede naman po tayong makakalmot din ng konti. Magalit din naman tayo. Tama po yung multilateral alliance, pero kailangan magpakita rin tayo ng kung ano yung, alam niyo po yung tama. Hybrid combination. Singlaki pala ng tao yung butas, Kapag sa mga camera kasi, sobrang liit niya lang eh. Diplomacy and appropriate response. Ang malaking tanong, what if umalis na ang US? Bubulihin na naman tayo ng China niyan, di ba? Anong action ng PCG dyan? Makikipagbanggaan lang? Kayo, ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong salo. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo ano masasabi nyo dyan? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, syempre, alams na. Painit na ng painit talaga. Or hindi naman kasi I think wala nang bago eh. Paulit-ulit na lang tayong ganito eh. 'Di ba? Na yun nga yung China biglang tatapang kapag wala yung Amerika, tapos kapag meron puro iyak lang, 'di ba? So, yun ito talaga yung ito yung dahilan kung bakit ang sigaw ng karamihan sa atin, yung mga taong bayan is padalhan nga natin, try nga nating ipadala yung or magpasama tayo ng US dyan sa resupply. Tignan natin kung ano ang gagawing action ng China. Kasi syempre, kapag Philippines, China yung usapan kasi guys. Halimbawa ganyan, nagkaroon na tayo ng mga kasunduan, nakipag-meet, kasunduan na ganyan, gusto natin ng peace, parihan natin gusto ng peace. Tapos, maya-maya, gulat na lang tayo, wala na, nanghaharas na naman dun sa WPS. Diba? Parang hindi nila siniseryoso yung mga sinasabi nila sa atin. Diba? Puro sila ganun. So, dito, mapapatanong tayo na ano kaya yung gagawing action ng China if ever yung US yung kasama natin. Ano yung gagawin nila para lang, kunyari, papalag sila? Kasi I think hindi naman nila kakanain yung US eh. Do you think na kaya ng China na i-water cannon yung US? Diba? Baka ang mangyayari dyan is, for example, magsama yung US at yung Philippines. Ngayon, yung China, papalibutan nila. Tapos, ang pupundiryahin lang nila, yung Pilipinas lang. 'Di ba? Para maipakita lang nila na pumapalag sila. Kahit kung iisipin mo naman, anong klaseng pagpalag yan? 'Di ba? Kung talagang matapang ka, sagarin mo yung katapangan mo. 'Di ba? Alam naman natin yung China na sila lang naman yung some kind of self-proclaim na malakas sila. Pero kapag nahaharap na sila sa US, puro tuta naman. Di ba? So, yun lang. Ganun. Kayo, alam ko naman na pinakatawag dyan. Tayo. Yan yung inaantay talaga natin. Yung kahit ma-escortan na lang tayo ng US. Ewan ko kung kailan ay pagkakaloob sa atin yan ng gobyerno natin. Di din natin alam. Walang nakakaalam. So, yeah, kayo, ano masasabi nyo doon? Gustong-gusto nyo rin ba? Gustong-gusto nyo na rin ba na magpa-escort tayo ng Amerika dyan? Kasi, for sure, tayong lahat, sawang-sawa na tayo sa sa pagbabanta ng China, pananakot ng China, di ba? Ay, nako. So, yun lang naman. Again, I'm Melvs Castle, Filipino IC. So, kayo ang masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, thank you so much for watching Filipino ICs.